Bago natin ipagpatuloy, shoutout kay Vince Martin, Edeline Bugas, at Wilmar Esperanza Quilas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kabanata 1351. Ipinagpalagay ni Mandy na maaaring natanggap ni Harvey ang kanyang katayuan bilang konsultant ng gobyerno para sa forum ng pakikipag-ugnay sa pamumuhunan at negosyo dati. Hindi na niya gaanong magagamit para sa status na ito matapos ang mga okasyon tulad nito. Sa pagbabalik tanaw, naramdaman niya na minamaliit niya siya. Ngunit walang sinabi si Mandy tungkol dito. Sa kanyang paningin, ang katayuan ni Harvey bilang konsultant ay kapansin-pansin lamang dahil sa sinusuportahan siya ni Yoel Graham. Ang totoong kapangyarihan ay nagmula sa kay Yoel, hindi kay Harvey. Sa sandaling ito, ang Star Stable ay nasa kanilang tanggapan ng sangay sa Buckwood. Ang isang pangkat ng mga mas mataas na up ay nagdaos ng isang pulong, ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala. Ano ang nangyayari dito? Ano ang ginagawa ng gobyerno ng Buckwood? Gaano katindi ang kanilang pagdetain kay Master Cam? Saan nila nakuha ang lahat ng kanilang tapang? Ang isang mas mataas na ops ay hinampas ang lamesa, hindi makapaniwala. Kapag ang Star Stable ay nasa 3 hilagang lalawigan, kalimutan ang mga bagay na walang kabuluhan tulad nito, hindi man ito mahalaga kung kasangkot sila sa pagpatay. Itatapon lang nila ang pera hanggang sa maayos ang lahat. Ngayon, may isang tao talaga na itinulak sa likod ng mga rehas dahil sa isang maliit na aksidente. Ano ang isang biro? Nakakahiya sa Star Stable. Kung alam ni Representative Lee ang tungkol dito, ang mas mataas na nakaupo sa Buckwood ay nasa malalim na problema. Sino ang nagbigay ng utos? Hindi ba nila alam na si Master Cam ang representante at kinatawan ng Star Stable sa bansa H? Ang isang mas mataas na up ay kumukulo sa galit. Nakakatawa ang ekspresyon ni Dominic. Ginawa ito mismo ni Yannick. Ang mga mas mataas na up ang kanilang ekspresyon ay nagbago ng walang kabuluhan. Siya, ang bagong itinalagang punong inspector mula sa Buckwood Police Station. Ang unang in command. Inaresto niya mismo si Deputy Representative Cam. Magmadali, tumawag sa mas mataas na up. Kumilos laban sa amin si Yannick. Iniisip niya na maaari siyang maging mapagmataas sa harap natin dahil lamang sa direktor siya ng kagawaran ng pulisya. Dominic, ipadala ang aming mensahe at piyansahan si Deputy Representative Cam para mapalabas siya ng kulungan. Kung hindi, tapos na kaming lahat. Si Dominic ay pinapawisan din ng labis. Pagkatapos ng lahat, siya ay napanood lang habang si Cam ay inaresto. Sa paghusga sa kung paano ginawa ng Star Stable ang mga bagay, ang kanyang buhay ay maaaring gawin na isang buhay na impyerno kung hindi niya mailabas si Cam sa kulungan ng mabilis hanggat maaari. Di nagtagal, dinala ni Dominic ang isang malaking pangkat ng mga abogado sa Buckwood Police Station. Di nagtagal pagkatapos mag-apply para sa piyansa, ipinakita ang resibo para sa panukalang batas. Wala nang mas kaunti, eksaktong $7.6 milyong. Ang halaga na ginawa ni Dominic na nanginginig ng bahagya. Ang malaking halaga ng pera para sa tulad ng isang maliit na pangyayari. Ano ang isang biro? Ginoong Park. Ayon sa mga patakaran, hindi ka makakapagpiyansa ng sinuman. Gayunpaman, ang insidente ay nagdulot ng maraming tsismis sa mga mamamayan. Ilalagay ko ito sa ibang paraan. Ang 7.6 milyong bayad ay dahil lamang sa salita ng ilang mas mataas. Kung hindi ito para sa kanya, hindi mo rin mapiyansahan ang taong ito. Hindi kailangan ng Buckwood ang pera. Ang inspector na humahawak sa kaso ay nagbigay ng isang seryosong ekspresyon. Siya ay isang walang pag-iimbot at walang pakikiling na tao. Si Dominic na nagyelo sandali, ngunit binayaran pa rin ang bayad na kinagat ang kanyang mga ngipin. Natagpuan niya ang halaga ng pera na ito ay kakaiba. Ngunit kung ang kasinungalingan ay hayaan si Cam na manatili sa likod ng mga rehas ng magdamag, maaaring hindi niya mapigilan ang kanyang buhay. Di nagtagal, si Cam ay napiyansahan at napalabas ng kulungan. Kahit na binayaran ni Dominic ang bayad, nasuspinde pa rin ang lisensya ni Cam. Hindi siya pwedeng makakapagmaneho.
Lumabas si Cam sa istasyon ng pulisya at tumingin sa lugar na may malamig na tingin. Kumuha ng isang background check sa lahat dito ngayon. Hindi ko hahayaan silang lumayo ng madali. Tahimik na sumagot si Dominic, panigurado, Deputy Representative Cam. Kung napahiya ka, pagkatapos ay mamatay sila lahat para sa iyo. Kahit na hindi mo ibinigay ang utos, aalagaan ko pa rin ang kabiguan na ito. Nasaan ang kotse ko? Malamig na tumawa si Cam, handa nang pumasok sa kanyang kotse. Deputy Representative Cam, baka hindi ka makakapagmaneho ng kotse sa ngayon. Nasuspinde pa rin ang iyong lisensya, at wala ka pa ring piyansa. Nag-aalala si Dominic. Sampal, pinadapo ni Cam ang kanyang likuran ng kamay laban sa mukha ni Dominic. Siya ay dumura, tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang mga bagay, ngayon? Hindi, pipi lang ang swerte na naaresto ako. Sino sa Backwood ang talagang maglakas loob na hawakan ako muli? Si Cam ay may hawak na ekspresyon na nagyayelo, ilang taon na siyang nasa Backwood. Palagi siyang naging mapagmataas at dominante. Hindi pa siya nahaharap sa kahihiyan tulad nito. Di nagtagal, isang kotse ang lumabas, ngumiti si Dominic sa paningin. Mas mataas siya sa Star Stable, na may libu-libong nagtatrabaho sa ilalim niya. Ngunit sa huli, siya ay isang underlang lamang. Bago si Cam, wala siyang katayuan. Sa sandaling ito, ang kinatawan ng Star Stable sa Country H, si Peter Lee, ay nagbigay ng isang tawag sa telepono. Narinig ko na ang aking anak na lalaki ay naaresto kamakailan sa paligid ng Backwood. Tumulo ang malamig na pawis sa mukha ni Dominic. Representative Lee, wala ito. Siya na. Agad siyang pinutol ni Peter. Ayokong makarinig ng anumang mga dahilan. Tinawagan ko na ang mga tao mula sa Southlight. Ang first in command ng Southlight ay malamang na mapalitan ng isa sa aming mga kalalakihan. Dapat mong maunawaan ang kahalagahan ng Star Stable sa Southlight. Hindi ko nilayo na pumunta ka para lang masiyahan sa iyong sarili. Nais kong tulungan mo ang aking anak na lalaki, sa pag-agaw ng higit pang awtoridad dyan. Kung hindi mo ito magagawa ng maayos, malalaman mo ang mga kahihinatnan. Click. Matapos mag-hang up si Peter ng telepono, ang ekspresyon ni Dominic ay lubos na kakilakilabot. Parang ang Star Stable ay malapit nang ibigay ang lahat ng nakuha nila. Nang walang pangalawang pag-iisip, mabilis na nag-dial si Dominic ng isang numero. Wala akong pakialam kung anong pamamaraan ang gagamitin mo. Palakihin ang lahat ng kapangyarihan na mayroon ang Star Stable at protektahan ang Deputy Representative Cam, kahit ano paman. Kung siya ay pumasok sa isa pang aksidente, papatayin kita bago ko papatayin ang aking sarili. Matapos makuha ang utos ni Dominic, ang lahat ng puwersa ng Star Stable ay agad na napalakas. Sa kapangyarihan ng Star Stable, madali nilang maipamulat sa libu-libong mga bodyguard para lamang maprotektahan si Cam sa ilalim ng anumang mga pangyayari. Sa kabilang linya, ipinadala ni Harvey si Mandy sa Regency Enterprise. Darling, hayaan lamang na makitungo ang Departamento ng Seguridad sa aksidente sa kotse. Huwag makagambala sa anumang bagay. Nais ni Mandy na mabawasan ang pinsala. Tumawa si Harvey. Hindi maganda iyon. Pinili kita ng kotse. Kung sino man ang nakasira ay dapat itong bumili sa iyo ng bago. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Mandy. Hindi talaga kailangan. Ang lalaking iyon ay nakuha na ng pulisya. Huwag na tayong magdulot ng anumang problema, tama. Natakot si Mandy na magsisimula si Harvey ng isang kaguluhan. Mahinahon na sumagot si Harvey, panigurado. Makatarungan lamang para sa mga taong may utang na loob upang mabayaran ito. Dahil siya ang bumangga sa iyong sasakyan, dapat siya ang magbabayad nito. Walang interes si Harvey na magpatuloy sa paghabol sa bagay na ito. Hahayaan niya si Cam na manatili sa likod ng mga rehas sa loob ng 10 hanggang 15 araw para sa lalaki na makarating sa kanyang katinuan. Ngunit tinawagan ni Yannick si Harvey ngayon. Sinabi niya kay Harvey na ang kanyang nakaraang guro sa akademya ng pulisya ay tumawag at pinakawalan niya si Cam, kahit na ano. Tila si Yannick ay inilagay sa isang lugar. Alam ni Harvey na mahirap para kay Yannick. Ang Star Stable ay hindi madaling pakitunguhan,
Pagkatapos ng lahat, dahil hindi sapat ang batas upang makitungo sa kay Cam, si Harvey ay gagawa ng aksyon sa kanyang sarili. Bumalik siya sa Sky Corporation, inutusan ni Harvey si Tyson na hanapin si Cam. Di nagtagal, bumalik si Tyson kasama ang ilang mga balita. CEO York, si Cam ay nasa Golden Pond Mountain Villa. Ang lugar na iyon ay kabilang sa mga Yates ng Amerika dati. Dapat ba naming gawing isang ulila ang lugar? Sa totoo lang, hahawakan ko ito sa aking sarili. Bumaba si Harvey kaagad. Hinanap niya ang pinuno ng security team ng Sky Corporation na si Marcus. Marcus, sumama ka sa akin. Hindi alam ni Marcus na si Harvey ay talagang si Prince York, ngunit ang kanilang relasyon ay palaging napakahusay. Nakita ni Marcus na malapit ng pukawin ni Harvey ang isang bagay para sa isang tao at hindi sinasadya na tinanong, "Brother York, lalabas ka ba para magtrabaho? Dapat ba akong magdala ng ilan pa sa aking mga kalalakihan?" "Hindi na kailangan. Magmaneho ka lang ng kotse para sa akin. Tandaan, ikaw ay isang driver lamang ngayon," sinabi sa kanya ni Harvey. Ang Buckwood ay dumaan sa ilang mga paghihirap kamakailan. Ang forum ng pakikipag-ugnay sa pamumuhunan at negosyo na binalak ng mahabang panahon ay kailangang ihinto dahil sa mga nakaraang insidente. Sa makatuwid, nais ni Harvey na hawakan ang isang walang kabuluhan na gawain tulad nito ng maingat hanggat maaari. Sa Golden Pond Mountain Villa, sa loob ng isang taekwondo dojo, nagbago si Cam sa kanyang uniforme sa taekwondo, isang itim na sinturon na nakabalot sa kanyang baywang. Isang itim na sinturon. Ang taong ito, na mukhang isang mayamang playboy, ay talagang isang master ng taekwondo. Sa paligid niya maraming mga lalaki ang nakahiga sa lupa, lahat ay nalubog sa dugo. Humakbang ang kanang paa ni Cam sa isa sa kaliwang braso ng walang malay na lalaki. Pagkatapos nito, isang malakas na snap ang tumunog. "Ah, ikaw, ang nagdala sa akin sa pulisya. Maaari mo ring madala ang mga kahihinatnan." Ang biktima ay walang iba kundi ang isa sa mga inspector mula sa Buckwood Police Station. Sa pagtingin ng mabuti, ang mga kalalakihan na nakahiga sa lupa ay lahat ng mga inspector. Ang ilan sa kanila ay mga inspector na namamahala sa insidente ng trapiko dati, habang ang iba ay mga inspector na nagdokumentado ng pag-aresto kay Cam. Ang bawat inspector mula sa Buckwood Police Station na kasangkot sa aksidente sa kotse bukod kay Yannick ay narito. Bakit kailangan ng isa na magkaroon ng alinman sa mga kahihinatnan? Lumuhod si Cam at hinawakan ang buhok ng inspector, pagkatapos ay galit na sinampal ang kanyang ulo sa lupa. "Ah!" Ang inspector ay damaloy ang dugo ng labis, ang buong katawan niya ay umiikot. Ngunit si Cam ay ngumisi. "Hindi ko ba sinabi sa inyo kapag lahat kayo ay nagpatotoo sa akin? Ako ang kinatawa ng Star Table sa bansa H. Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng status na ito?" Kahit si Yannick ay hindi maglakas loob na panatilihin ako sa likuran ng rehas. Kailangan niya akong bitawan, at gayon paman, kayo ay nang ahas na hulihin ako. "Ha!" Patuloy na itinapon ni Cam ang mga suntok habang siya ay nagsalita. Ilang sandali lamang para sa mga nahulog na inspector bumulwak ang mas maraming dugo. Hindi kalayuan, napanood ni Dominic at ng kanyang mga tauhan, ang kanilang mga mata ay umiikot. Dumating dito ang mga inspector dahil sa kanila. Ipinagpalagay ni Dominic na bibigyan lamang ni Cam ang mga inspector ng ilang mga sampal, ngunit hindi nila inisip na siya ang magiging walang awa. Gayunpaman, si Cam ay nasa isang masamang kalagayan sa araw na iyon. Mabuti para sa kanya na ilabas ang galit kasama nito. Tumunog ang telepono ni Dominic. Matapos tumawag, agad siyang sumugod at yumuko sa kay Cam. "Deputy Representative Cam, alam namin mismo ang nangyari." Si Cam ay pansamantalang itinapon ang ulo ng isang inspector at sumagot, "Magsalita." Ang taong gumawa ng lahat ng ito sa iyo ngayon ay si Harvey York, ang asawa ni Mandy Zimmer. Narinig ko na siya ang konsultant para sa pamahalaan ng Buckwood. Mukhang mayroon siyang kaunting katayuan dito. Malamig na sumagot si Cam, isang katayuan tulad ng kanya ay maaaring mag-order sa isang first in command ng Buckwood Police Station sa paligid.
Mukha ba akong tulala sa iyo? Pulong ni Dominic, may isang bagay na hindi mo alam, Deputy Representative Cam. Si Harvey ay inupahan mismo ni Yoel. Nangangahulugan ito na sinusuportahan siya ng First in Command ng Buckwood. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang isang simpleng utos sa Buckwood ay karapat-dapat na maging suporta ng isang tao. Malamig na tumawa si Cam. Dahil nakuha namin ang lahat ng diretsyo, maaaring maghintay si Harvey York para sa kanyang kamatayan. Tulad ng para kay Yoel, magpadala ng salita sa kanya. Kung pupunta siya rito upang humingi ng tawad, ilalabas ko ang lahat. Kung hindi, pagkatapos ay isaalang-alang ang kanyang posisyon na binawi. Siyempre, sir, napahayag ng labis si Dominic, dahil ang target ni Cam ay maglabas ng sama ng loob, hindi may sama si Dominic sa sitwasyon. Deputy Representative Cam, dapat ko bang dalhin muna si Mandy Zimmer para masisiyahan ka sa kanya? Ang galit na ekspresyon ni Dominic ay lumabas. Sige, gawin itong mabilis. Tumawa si Cam. Ito ang kanyang paboritong libangan. Bang! Sa ngayon, ang mga pintuan ng Golden Pond Mountain Villa ay nasipa ng pabukas. Nasaan si Cam Lee? Sabihin sa kanya na ipakita ang kanyang sarili. Isang boses ang tumunog, sa isang split seconds, humigit kumulang 10 kalalakihan mula sa Country J ang nakasuot sa taekwondo uniform ang nagkalat. Pumasok sina Harvey at Marcus sa loob. Deputy Representative Cam, kamukha niya si Harvey York. Ulalas ni Dominic habang siya ay sumulyap sa pasukan ng dojo na naguguluhan. Hindi niya inisip na magpapakita si Harvey dito na hindi inihayag. Medyo nagyelo si Cam, ngunit pagkatapos ay tumawa. Kawili-wili. Mayroong malinaw na isang mas mahusay na diskarte dito, ngunit pinili mong hiwain ang iyong sariling lalamunan. Pilitin ang mga ito sa dojo. Dahil nandito na sila, hindi na nila kailangang umalis pa. Ang lahat ng mga kalalakihan mula sa Country J ay nakapaligid kina Harvey at Marcus, sinara ang dalawa sa loob. Umupo si Cam sa hindi gumagalaw na katawan ng isang inspector. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin kay Harvey at yumangal. Hindi ba ito ang marangal na si Consultant York? Kawili-wili. Mayroon kang ilang mga bayag ha. Nang ahas ka na pumunta dito sa iyong sarili bago ako lumapit sa iyo. Nakatitig si Harvey sa mga katawan sa lupa, at bahagyang sumimangot. Kinilala niya ang mga ito bilang mga inspector na nasa kanilang paglilipat sa umaga. Ligtas na sabihin, si Cam ay talagang walang prinsipyo sa kanyang negosyo. Talagang siya ay nang ahas na talunin ang mga inspector ng Buckwood hanggang sa puntong ito. Kung hindi ito para kay Harvey, ang mga inspector na ito ay pinakain na sa mga isda. Kumakbang si Dominic at tiningnan si Harvey ng isang nagyayelo na sulyap. Ginoong York, gaano ka katapang? Talagang naglakas loob kang magpakita sa iyong sariling pagsang-ayon. Sampal, agad na isinubo ni Harvey ang kanyang likurang kamay sa mukha ni Dominic, na ipinadala siya na lumilipad sa buong dojo. Ang bawat tao sa paligid niya ay nagyelo sa tanawin. Walang nag-iisip na si Harvey ay magiging dominante dito. Talagang napunta siya rito at nagpakita ng kawalang galang sa isang lalaki mula sa Star Table. Hindi kailanman tumingin si Cam kay Harvey dati, ngunit tumayo siya ng buong kasiyahan pagkatapos ng nangyari. Siya kumuha ng isang inuming pampalakas mula sa isa sa kanyang mga tauhan at humigop, at sinabi, mayroon kang mga bayag, na pupunta sa aking teritoryo at hagupitan ang isa sa aking mga tauhan. Hindi masama, may kakayahan ka, ngunit naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Gayunman, si Harvey ay tahimik na tumingin sa kay Cam. Sapat na walang kaparirikan. Tatanungin kita ng isang bagay, sinadya mo bang banggain ang sasakyan ng aking asawa kaninang umaga? Tama iyon, sinadya ko. Nagkibit balikat si Cam. Agad niyang inamin ang krimen ng hindi kahit na umiwas sa paksa. Kahit saan ako magpunta, ang aking paboritong pastime ay upang dumaan sa bawat lokal na hati minsan at pumili ng ilang mga maswerte. Maswerte ang asawa mo. Isa siya sa mga hati na interesado ako.
Dapat kang pinarangalan. Ibabalik ko siya sa iyo kapag tapos na ako sa paglalaro sa kanya. Maaari kang magkaroon ng aking dumi. Kabanata 1355. Tumango si Harvey. Mayroon kang mga bayag, ngunit ginagamit mo ito sa mga maling lugar. Ano, galit ka ba? Hinahamon mo ba ako ngayon? Ngumiti si Cam. Harvey, konsultant ka lang mula sa pamahalaang Buckwood. Ikaw ay isang tuta na pag-aari ni Yoel. Siguro ang iyong mga pribilehiyo ay nagbigay sa iyo ng maling ideya. Naramdaman mo ba na maaari mong hamanin ako? Dapat ba kitang tawaging walang muwang o walang kabuluhan? Pagkatapos ay itinuro ni Cam ang lahat ng mga inspector na nakahiga sa lupa. Babalaan kita, hindi lamang ikaw ay papahigain sa lupa ngayon, ngunit ang mga pinsala sa mga kalalakihan na ito ay ibibintang sa iyo. Hayaan mo akong ipunan ang mga numero para sa iyo. Ang pagsingil sa krimen na ginawa mo na isang opisyal ay dapat sapat na para sa iyo upang mabuhay ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa likod ng mga rehas. Inisip lamang ito ni Cam sa sandaling ito, ngunit natagpuan niya na ang ideya ay hindi napakasama. Nakakatawa na gawin si Harvey na maging scapegoat ng pag-atake ni Cam sa mga inspector. Hindi man kailangang isipin ni Cam ang mga detalye ng plano. Sa kanyang mga salita lamang, hindi bababa sa 1,000 kalalakihan ang higit pa sa handang tulungan siyang makamit ang kanyang layunin. Kung saan nababahala si Harvey, ginagamot ni Cam ang buong sitwasyon tulad ng isang laro ng pusa at daga. Si Marcus ay isang bihasang tao, ngunit kahit na siya nakita ang mga tao sa lupa. Nagyelo si Marcus. Lahat tayo ay mabuting mamamayan dito. Ang pagtulong sa pulisya na inaatake ay hindi maituturing na isang krimen, hindi ba? Naguguluhan si Harvey, pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa kay Cam. Ginoong Lee, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhad at sumigaw na tawagin akong tatay. Hahayaan kita kung gagawin mo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakipag-usap sa akin ng ganyan mula nang ako ay ipinanganak. Sumabog ang tawa ni Cam. Hindi man siya nagagalit. Ginoong York, tiyak na hindi mo iniisip na bibigyan ka ulit ni Janet ng kanyang kamay. Panigurado, maaari lamang siyang manatiling bulag sa akin. Wala naman siyang maaaring gawin. Sisiguraduhin kung babayaran mo ang presyo kapag nasa likod ka na ng mga rehas. Tulad ng para sa Star Table at ako, tandaan na kami ay mga nilalang na ang isang tulad mo ay hindi kailanman makakaya na tumawid. Kinuha ni Cam ang isang sigarilyo at sinindihan ito ng casual. Pagkatapos ay sumulyap siya kay Harvey. Para sa iba, ang isang konsultant ng gobyerno ay magiging mahirap hawakan upang makitungo. Ngunit para sa kay Cam, si Harvey ay walang silbing tao. Madaling patayin ni Cam ang 100 tao kung nais niya. Pinakamahalaga, tiwala siya sa kanyang mga kasanayan sa martial arts. Siya ay may isang itim na sinturon, pagkatapos ng lahat. Sa kabilang banda, tiningnan ng mga tauhan ni Cam si Harvey na may mukhang paghamak. Gaano siya katapang na magbubuga ng mga bagay na walang kaparerekan sa harap ni Deputy Representative Cam at inutusan siyang lumuhod. Siya ay masyadong padalos-dalos. Naghahanap siya upang mamatay. Sampal. Sa ngayon, si Harvey ay biglang nakatayo ng pulgada sa harap ni Cam. Agad, naghatid siya ng malakas na suntok sa mukha ni Cam.